King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1357. Pagpapakita ng kagalingan. Wuang, plano mong ibunyag ang sikreto ng Giant God Race sa isang tagalabas. Isang matanda at marangal na boses ang umalangaw-ngaw sa buong palasyo. Sa lahat ng oras na ito tinutulungan niya akong protektahan ang Ancient God Seal, at ngayon ay personal niyang ibinalik ito sa akin, kaya naniniwala ako sa kanya. Si Xin Huang ay may nabuong ekspresyon. Malinaw na naunawaan ni Zhao Feng na ang Ancient God Seal ay nagtataglay ng isang malaking lihim, ngunit pumunta pa rin siya rito at ibinigay ito sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya, walang masama sa pagsasabi kay Zhao Feng ng sikreto ng Ancient God Seal. Noon, ang aking Giant God Race ay lubos ding nagtiwala sa Ancient Soul Race, ngunit ang resulta. Muling nagsalita ang matanda na boses, na may bahid ng kawalan ng kakayahan at galit. Ang mga hindi sa aking lahi ay tiyak na nagtataglay ng iba't ibang mga mithiin. Bago pa makasagot si Xin Huang, umalangaw-ngaw sa buong mundo ang nakakatandang boses, na puno ng walang hanggan na kamahalan. Sa sandaling ito, halos lahat ng nasa Giant God Hall ay lumabas sa kanilang mga tirahan at takot na tumingin sa langit. Zhao Feng, huwag mong personalin. Hindi ka pinupuntirya ng Grand Elder. Alam ni Xin Huang na masyadong malalim ang pagkamuhi ng Grand Elder para sa Ancient Soul Race, at sa halip na makipagtalo, nagpasya siyang kausapin si Zhao Feng. Sa kanyang pananaw, ang Giant God Race ay nasa ganitong sitwasyon dahil masyado silang umasa sa kanilang bloodline, at masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang bloodline, nanunuya na tumitingin sa mga mahihinang sinaunang lahi. Masyado silang nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan at ligtas sa kanilang posisyon, na nagresulta sa trahedya na iyon. Natutunan ng Giant God Race ang kanilang mga aralin. Sa sandaling sila ay muling nabuhay, sila ay babangon na may hindi mapigil ang momentum. Ngunit dahil ang Giant God Race ay pinagbantaan pa rin ng Ancient Soul Race, kailangan nila ng pagkakataon upang may segowa ang kanilang pagbabalik. Wuang, naihatid na ang item. Ilabas mo siya. Nagpatuloy ang Grand Elder. Ang pagkakataon para sa Giant God Race na muling bumangon ay nasa Ancient God Seal. Kailangan ko ang kanyang tulong. Walang pakialam na sabi ni Xin Huang. Ano? Plano mo bang patuloyin siya dito? Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Pakiramdam ni Zhao Feng ay bumabagsak ang langit sa ibabaw niya. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki ang lumitaw sa bulwagan, ang kanyang katawan ay malaki at matangkad, ang kanyang balat ay matingkad na pula, ang kanyang mukha ay marangal at marilag, at ang kanyang buhok ay puting-puti na. Siya ay isang rank 8 Ancient God, tiyak na isang top-class na eksperto sa anumang ordinaryong paksayon, ngunit sa ating Giant God Race, wala siyang silbi. Tumahol ang Grand Elder. Sa totoo lang, kasalukuyang kulang ang Giant God Hall sa mga eksperto, at mas magiging masaya sila na magkaroon ng isa pang rank 8 Ancient God sa kanilang rank. Kaya lang ang Grand Elder ay nagkikimkim pa rin ng puot sa mga tagalabas. Bukod dito, ang Giant God Race ay nasa isang mahalagang sandali, at walang pagkakamali ang maaaring pahintulutan. Gumugol ako ng ilang oras kay Zhao Feng pagkatapos kong muling magkatawang tao, kaya naiintindihan ko siya. May kakayahan siyang tulungan tayo, ngunit kailangan nating itanong sa kanya kung handa ba siyang tulungan tayo. Biglang tumayo si Xin Huang, pinalabas ang kanyang pinakamataas na enerhiya sa linya ng dugo, binabawasan ang pressure na inilalagay kay Zhao Feng. Dahil mataas ang pagtingin mo sa kanya, hayaan mong subukan ko siya kung mayroon siyang ganoong kakayahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng Grand Elder habang nakatitig siya kay Zhao Feng. Hindi niya gaanong pinapansin si Zhao Feng kanina, ngunit nagtiwala siya sa paghatol ni Xin Huang, kaya nagsimula siyang maging medyo interesado kay Zhao Feng. Kung nais niyang manatili rito, hayaan siyang makipag-away sa aking rehistradong disipulo. Kung hindi, maaari siyang umalis ngayon din. Nagsalita ang Grand Elder. Ngumisi si Xin Huang. Ang rehistradong disipulo ng Grand Elder, ang Ancient God Cheng Yun, ay umabot na sa pinakamataas na rank 8 hindi pa gaanong katagal at nagtataglay ng kakaibang lakas. Naniniwala siya na kayang manalo si Zhao Feng, nag-aalala lang siya na ang pananakot ng Grand Elder ay magdudulot ng kalungkutan kay Zhao Feng at dahilan para umalis siya.
Handang sumubok ang junior na ito. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Talagang pumunta siya rito na may intensyon na tulungan si Xin Huang, ngunit ang ugali ng Diyos na ito ay talagang nagpalungkot sa kanya. Dahil ito ang kaso, patunayan niya ang kanyang lakas at bibigyan ang taong ito ng isang marahas na sampal sa mukha. Bukod pa rito, sa huling 3 taon ng pag-iisa, si Zhao Fang ay gumawa ng malaking pag-unlad, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na subukan ito, kaya medyo nangangati ang kanyang mga kamay. Bahagyang napangiti si Xin Huang sa sagot ni Zhao Fang. Sige. Ang Grand Elder ay sumigaw, at, gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan, agad niyang kinuha si Zhao Fang palayo sa bulwagan. Kasabay nito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Wuang, ang Ancient God Seal ay nasa ating mga kamay. Pumunta at maghanda. Ako na ang bahala sa batang ito. Sa isang iglap, napagtanto ni Zhao Fang na nakatayo siya sa isang maluwang na lugar na sakop ng isang proteksyon na hanay ng libu-libong li sa circumference. Biglang umalangaw-ngaw ang kalawakan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakabaluti na ginto. Master, sa anong bagay mo hinanap ang iyong alagad? Magalang na yumoko ang Ancient God Cheng Yun. Makipag-away ka sa tagalabas na ito hanggang sa mapagpasyahan ang isang mananalo. Malamig na sabi ng Grand Elder. Sa kanyang mga disipulo, tanging ang Ancient God Cheng Yun ang may katulad na antas ng paglilinang sa kay Zhao Fang. Bagamat ang Ancient God Cheng Yun ay isang rehistradong disipulo lamang, mayroon siyang bloodline ng Giant God Race, na pinagkalooban ng abnormal na lakas. Kung ang isang mababang antas na tagalabas tulad ni Zhao Fang ay nagawang talunin ang Ancient God Cheng Yun, mapapatunayan niya na ang kanyang potensyal at talento ay tunay na nakakatakot at na siya ay magagamit sa Giant God Race. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang Ancient God Cheng Yun ay talagang ang Ancient God na nakabaluti ng gininto ang iyon na kumilos sa isang napaka hindi pala kaibigang paraan sa kanya sa sandaling pumasok siya sa Giant God Hall. Maraming tao ang nagsimulang magtipon sa gilid ng hanay. Nabalitaan ko na ang tagalabas na ito ay makikipag-away sa rehistradong disipulo ng Grand Elder, ang Ancient God Cheng Yun. Paanong ang isang tao mula sa isang mababang antas ng lahi ay magiging katugma ng Ancient God Cheng Yun? Nagsimulang magdaldalan ang mga tao. Mangyaring turuan ako. Wika ng Ancient God Cheng Yun at pagkatapos ay agad na pinaandar ang kanyang Giant God Race na bloodline. Sa isang pagsabog ng liwanag, lumitaw ang isang napakalaking higanteng golden armored, na naglalabas ng napakalaking presyon. Malinaw sa pamamagitan ng Ancient God Cheng Yun na agad na nag-activate ng kanyang bloodline na gusto niyang wakasan ang labanang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi rin siya mahilig sa mga tagalabas, at kinakatawan din niya ang kanyang Panginoon, kaya kailangan niyang manalo ng isang napakalaking tagumpay. Ang katawan ng taong ito ay medyo mas malaki kaysa sa Ancient God Steelmon. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Maliwanag, ang bloodline ng Giant God Race ay hindi maaaring maliitin. Giant God Gilpam. Ang napakalaking Ancient God Cheng Yun ay nagwalas gamit ang isang palad na hamarang sa kalangitan. Nagsimulang dumaan ang isang mabaliw na hangin sa lugar habang ang isang napakalaking palad na gawa sa hangin ay lumipad patungo kay Zhao Fang. Swish! Agad na ginamit ni Zhao Fang ang spatial blink para makaalis sa saklaw ng pag-atake ng sinaunang Diyos na si Cheng Yun. Boom! Bang! Bumagsak ang palad sa lupa at agad na inukit ang isang nakakatakot na bangin. Iyan lang ba? Low level ang bloodline ng outsider na iyon. Walang paraan na may kukumpara siya sa Ancient God Cheng Yun. Lalong lumakas ang Ancient God Cheng Yun. Ang kanyang wind intent ay umabot na sa peak ng level 6, at mayroon din siyang Giant God Race na bloodline. Makaiwas lang ang batang iyan. Ang mga manonood ay tumawag sa alarma. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakakabighaning lalaki na may mahabang lila-pulang buhok, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Zhao Fang. Ang pagdating ng taong ito ay agad na nakaakit ng nagtatakang tingin ng iba. Si Nan Gongsheng, siya ay isang tagalabas na tulad mo na gustong manatili dito, ngunit ang kanyang swerte ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Kailangan niyang talunin ang Ancient God Cheng Yun. Ngumiti ang isang batang Ancient God at sinabi sa nakakabighaning lalaki. Siya ay mananalo. Sabi ni Nan Gongsheng. Ngunit sa loob-loob, si Nan Gongsheng ay lubhang hindi mapalagay.
Hindi ko akalain na isa ka ng rank 8 Ancient God. Ang aking Giant God race na bloodline ay nagbibigay sa akin ng parehong lakas at depensa. Napakalakas ng mga atake ko. Saan mo ba sa tingin mo pwede magtago? Ang Ancient God Cheng Yun ay isang mar-eagle na higanteng umaabot sa langit. Ang kanyang mga palad ay umaalon na may mataas na antas na wind intent. Mabangis na gale Heavenly Dragon Strike. Habang ginagalaw ng Ancient God Cheng Yun ang kanyang mga palad, isang unos ng enerhiya ang lumabas mula sa kanila. Ang pinakamataas na pamamaraan ng Ancient God Cheng Yun. Ang saklaw nito ay napakalaking. Walang mapagtataguan ang batang iyon. Parang matatapos na. Ang boring. Ang karamihan ay orihinal na naniniwala na ang labanan ay magtatagal ng kaunti, ngunit ang Ancient God Cheng Yun ay talagang ginamit ang kanyang pinakamataas na pamamaraan. Isang napakalaking storm dragon na puno ng galit na galit ang bumungad kay Zhao Fang. Nagpakitang maliit si Zhao Fang sa harap ng napakalaking dragon na ito, tulad ng isang maliit na insekto. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Zhao Fang. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw habang siya ay nakakakuha ng nakasisilaw na banal na kapangyarihan. Chaos Origin God Shattering Fist. Pinagsama-sama ang kanyang maraming intent, malakas na sinuntok ni Zhao Fang. Isang napakalaking kamao na gawa sa madilim na enerhiya ang bumaril pasulong na may walang takot na momentum, na parang walang makakapigil dito sa mundo. Boom! Bang! Bang! Ang kamao ni Zhao Fang ay diretsyong sumuntok sa higanteng Storm Dragon. Kailangang matanto ng isa na, ngayong naabot na ni Zhao Fang ang ikatlong antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay talagang walang kapantay sa rank 8. Paano ito nangyari? Naging malumanay ang ekspresyon ng Ancient God Cheng Yun. Ang pag-atake ng Divine Power ng isang miyembro ng Giant God Race ay talagang natalo sa isang ordinaryong rank 8 Ancient God mula sa isang outsider race. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay lumundag na may malakas na eye intent. Pag-atake ng kaluluwa. Ngumisi ang Ancient God Cheng Yun. Ang mga tao sa labas ng hanay ay naging malungkot din. Kapag binanggit ng isang tao ang pag-atake ng kaluluwa, ang unang naisip nila ay ang Ancient Soul Race. Bukod dito, ang kaluluwa ay tunay na isa sa mga kahinaan ng Giant God Race. Wind Lightning Illusion Prison. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay sumabog sa kidlat. Ang enerhiya ng kidlat ay patuloy na lumaki habang sinisipsip nito ang higit pa sa nakapalibot na enerhiya ng hangin. Sa kalaunan, naging anyo ito ng napakalaking wind lightning net na pumipigil sa Ancient God Cheng Yun. Swish! Ang enerhiya na patuloy na inilalabas ng lambat na ito ng wind lightning ay nagdulot ng matinding pinsala sa katawan at kaluluwa ng Ancient God Cheng Yun. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpapadala din ng malakas na enerhiya ng illusion sa wind lightning net, na gumana sa pamamanhid na epekto ng kidlat upang maimpluwensyahan ang pag-iisip ng Ancient God Cheng Yun at bawasan ang kanyang kakayahang lumaban. Ang kanyang kalaban ay miyembro ng Giant God Race, kaya walang pakinabang ang maliliit na ay bloodline techniques. Sa kanyang 3 taong pag-iisa, napagtanto ni Zhao Fang ang isyong ito at nagsimulang magsaliksik ng malakihang pag-atake ng kaluluwa. Ang Wind Lightning Illusion Prison na ito ay isa sa kanila. Ito ay isang lubhang nababaluktot na pamamaraan ng eye bloodline. Ang enerhiya ng kidlat ay maaari ding pinagsama sa enerhiya ng wood, water, o metal intent. Ang Ancient God Cheng Yun ay sumigaw habang siya ay pinahihirapan ng Binding Eye Bloodline technique ni Zhao Fang. Ang soul intent ni Zhao Fang ay nasa bingit na ng pag-abot sa rank 9. Kahit na hindi gumamit si Zhao Fang ng anumang origin energy, nahihirapan pa rin ang Ancient God Cheng Yun na labanan ang Eye Bloodline technique na ito. Biglang tumibok ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa eye intent. Malinaw na pinaplano niyang gumamit ng isa pang Eye Bloodline technique. Tumigil ka. Sa sandaling ito, nagsalita ang Grand Elder. Parang nanlamig ang buong mundo. Ang lahat ng enerhiya ay nakakalat at nagkalat na para bang ito ay hindi kailanman umiral. Ang kinalabasan ay napagpasyahan. Inilabas ng Grand Elder ang mga salitang ito. Bilang isang God Lord, kaya niyang makita ang maraming bagay mula sa maikling labanang ito. Kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na matatalo ang Ancient God Cheng Yun, kaya mas mabuting tapusin na lamang ang labanan ng maaga upang mapangalagaan ng Giant God Race ang ilang dignidad nito. Hindi.
Paano naging ganito? Ang ancient god Cheng Yun ay labis na ayaw, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang kalooban ng Grand Elder. Natapos ang labanan, at handa nang umalis si Zhao Feng nang bigla niyang nakita ang isang nakakabighaning lalaki na may purple-red na buhok na nakatayo sa karamihan. King of Gods, Kabanata 1358. Treasury ng Ancestral Legacy. Nan Gongsheng. Nagulat si Zhao Feng. Hindi niya akalain na makikita niya si Nan Gongsheng dito. Whoosh! Agad na lumipad si Zhao Feng. Ang mga kalapit na miyembro ng Giant God Race ay hindi pa rin nagustuhan si Zhao Feng, ngunit dahil nakuha niya ang pagkilala sa Grand Elder at nabalitaan din na may koneksyon kay Lord Wuang, hindi sila gagawa ng paraan upang hamanin si Zhao Feng. Hindi ko akalain na pupunta ka rin dito. Ngumiti si Zhao Feng. Si Nan Gongsheng ay kasalukuyang isang rank 6 True God. Kung tutuusin, namana niya ang lakas ng isang ancient god at pinagkalooban ng pambihirang talento sa paglilinang, kaya ang pag-abot sa antas na ito ay napaka-normal. Ang mas nakakagulat pa ay ang masasamang pag-iisip sa katawan ni Nan Gongsheng ay malinaw na mas mahina kumpara sa likod ng Continent Zone. Nang dumating ako sa Ancient Desolate Realm of Gods, nabangga ko si Xin Wuang. Nang walang ibang mapupuntahan, sinundan ko siya sa lugar na ito. Paliwanag ni Nan Gongsheng. Ngayong naisip niya ito, napakaswerte niya. Sinaktan niya ang isang pangkat na 4.5 bituin at halos mawalan ng buhay sa kanilang pagtugis hanggang sa nagawang iligtas siya ni Xin Wuang. Pagkatapos, tumulong si Xin Wuang na sugpuin ang masasamang pag-iisip sa kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanyang pagkatao na dahan-dahang bumuti. Tama iyan. Halika at makilala ang isang matandang kaibigan. Ngumiti si Zhao Feng habang tinawag niya si Kun Yun. Nan Gongsheng. Kun Yun. Gulat na nagkatitigan ang dalawa habang sabay-sabay na bamulong. Tinitigan ni Kun Yun si Nan Gongsheng at, nang mapansin na hindi niya maarak ang antas ng kanyang kultibasyon, agad siyang nainggit. Gayunpaman, dahil minana ni Nan Gongsheng ang isang bahagi ng lakas ng Ancient God Xiyang, hindi kakaiba para sa kanya na naabot ang antas na ito. Bukod dito, nakapasok si Nan Gongsheng sa Ancient Desolate Realm of Gods bago maabot ang antas ng True God. Nagkatinginan silang tatlo at hindi maiwasang mapangiti. Hindi nila akalain na ang tatlong eksperto ng Hall of Gods ay magsasama-sama sa lugar na ito. Ngayong naisip nila ito, napakahabang panahon na ang lumipas mula noon. Noong sila ay nasa Continent Zone, silang tatlo ay nagsama-sama para sa kanilang mga pansariling interes, ngunit ngayong hindi na sila nakatali sa pansariling interes, silang tatlo ay naglalakad at nagkukwentuhan ng mas maingat kaysa sa kanila. Ay dati. Sa huli, determinado si Kun Yun na manatili rito. Bagamat ang lugar na ito ay may diskriminasyon laban sa mga tagalabas, nakita pa rin niya na mas mahusay ito kaysa sa Black Devil Peak. Gusto niyang lumaban sa masamang kapaligirang ito at lumakas ng lumakas hanggang sa maabot niya ang antas ni Nan Gongsheng. Si Zhao Feng ay sadyang hindi maabot. Tama iyan. Nan Gongsheng, hayaan mong may ibigay ako sa iyo. Biglang may naalala si Zhao Feng. Sa ngayon, na-duplicate na niya ang maraming bahagi ng Heavenly God Liquid. Nagbigay na siya ng bahagi kay Kun Yun, ngunit iniingatan ito ni Kun Yun para magamit niya ito sa tamang sandali. Swish! Naglabas si Zhao Feng ng isang maliit na bote ng salamin, na sa loob nito ay isang puting malakristal na likido. Ito ang Heavenly God Liquid. Ito ay may tiyak na pagkakataon na tulungan ang sinuman sa loob ng siyam na hanay ng True God na makapasok sa susunod na ranggo. Kung mas mababa ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas mataas ang pagkakataon, at ang pundasyon ng isang tao ay hindi magiging matatag pagkatapos. Binigyan siya ni Zhao Feng ng Heavenly God Liquid, ngunit nasa kanya ang desisyon kung kailan ito dadalhin. At talagang may ganoong kayamanan. Natigilan si Nan Gongsheng. Mula sa epekto nito, nakikita niya kung gaano kahalaga ang Heavenly God Liquid na ito. Nagpasya siyang agad na ubusin ang kayamanang ito at subukan para sa Ancient God. Sa ganitong paraan, gumugol si Zhao Feng ng ilang araw sa Giant God Hall. Isang araw, umalangaw sa isipan ni Zhao Feng ang boses ni Xin Wuang. Zhao Feng, halika sa aking lugar.
Nang dumating si Zhao Fang sa palasyo ni Xin Wuang, napagtanto niya na ang lahat ng mga eksperto ng Giant God Race na nasa rank 8 o mas mataas ay nagtipon dito. Wuang, tinawag mo rin siya. Sa tabi ni Xin Wuang, kumunot ang noo ng Grand Elder. Agad na tumahimik ang buong palasyo. Mayroon ding ilang mga eksperto sa Giant God Race na gustong ibukod si Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang susunod nilang gagawin ay may kinalaman sa isa sa pinakamahalagang sikreto ng Giant God Race. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Giant God Race ay kasalukuyang kulang sa lakas ng tao, kahit sila ay hindi magkakaroon ng karapatang lumahok, at ngayon ay pinahihintulutan pa nilang lumahok ang isang tagalabas. Minsan akong tinulungan ni Zhao Fang sa pagprotekta sa Ancient God Seal, at hinabol din siya ng Ancient Soul Hall, ngunit ibinigay pa rin niya sa akin ang Ancient God Seal. Para gantimpalaan siya, nagpa siya akong hayaan siyang lumahok sa bagay na ito. Mataimtim na sinabi ni Xin Wuang, walang pagtutol ang kanyang tono. Marami sa mga eksperto ay bahagyang umiling, ngunit wala silang sinabi. Medyo nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na, kahit na hindi pa nilinang ni Xin Wuang ang antas ng God Lord, lubos pa rin siyang nagtiwala sa kanyang posisyon bilang Hall Master. Gayunpaman, narinig niya ang ilang bagay mula kay Nan Gongsheng tungkol kay Xin Wuang. Sa kanyang nakaraang buhay, si Xin Wuang ay isang walang katulad na henyo ng Giant God Race. Hindi lamang siya nagkaroon ng makapal na bloodline, ngunit hindi kapani-pani walang kakayahan sa pag-unawa. Sa loob lamang ng 3,000 taon, umunlad siya sa antas ng God Lord. Kahit sa Ancient Desolate Realm of Gods, isa itong maalamat na gawa. Ipinagkatiwala ng Giant God Race ang lahat ng kanilang pag-asa sa kanya. Kung hindi dahil sa kudeta sa Ancient God Hall, si Xin Wuang ay maaaring naging isang God King, na naghahari sa Ancient Desolate Realm of Gods at gumagabay sa kapalaran nito. Sa oras na ito, malamang na muling ipinagkatiwala ng mga miyembro ng Giant God Race ang kanilang pag-asa kay Xin Wuang, na naniniwalang sila ay gagabayan niya sa kadakilaan. Zhao Fang, ang Ancient God Seal na ito ay hindi lamang simbolo ng pagkakakilanlan ng Ancient God Hall Master, kundi pati na rin ang susi sa pagbubukas ng misteryosong Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Sa wakas ay ibinunyag ni Xin Wuang ang sikreto ng Ancient God Seal. Treasury ng Ancestral Legacy. Napukaw ang kanyang interes, tahimik na nakinig si Zhao Fang. Sa isang malayong panahon, ang mga miyembro ng Giant God Race ay may manipis na bloodline at katamtamang kakayahan sa pag-unawa. Ngunit sa isang tiyak na panahon, ang isang ninuno ay hindi sinasadyang nagbukas ng isang mahiwagang kabangyaman, pagkatapos nito ang lahi ay gumawa ng ilang God Lords sa loob ng maikling ilang libong taon, na nagpapahintulot dito na maging isa sa pinakamataas na 5-star na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Paggawa ng ilang God Lords sa isang hilera. Ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay tila masyadong katawa-tawa. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na magmuni-muni. Kung totoo ito, sa sandaling mabuksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury na ito at kontrolin ang mga benepisyo nito, kakailanganin lang nila ng ilang sandali para lumakas ng sapat upang makipaglaban sa Ancient Soul Hall. Nahirapan siyang isipin na ang Ancient God Seal na ginamit niya sa lahat ng oras na ito ay talagang may kaugnayan sa isang mahalagang lihim. Wuang. Buksan ang Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Papasok ang grupo mo habang ako ay magbabantay dito. Malamig na sabi ng Grand Elder. Siya ang pinakamalakas, kaya't isinuko na niya ang kanyang karapatang pumasok sa kabangyaman upang magbantay sa Giant God Race. Makikita ng isang tao na ang Grand Elder ay tunay na nag-iisang nakatuon sa Giant God Race. Buzz. Buzz. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang nasa labas ng palasyo. Bahagyang kumunot ang noo ng Grand Elder, at ipinadala niya ang kanyang divine sense para makipag-usap sa mga tao sa labas. Hindi maganda. Ang Ancient Soul Hall ay umaatake. Ngumuso ang Grand Elder. Kung bubuksan natin ang treasury ngunit nakapasok ang Ancient Soul Hall, matatapos tayo. Kalokohan. Paano nila nalaman kung nasaan tayo? Nagsimulang magbuntong hininga ang mga miyembro ng upper echelon. Baka may spy. Ang isang rank 8 Ancient God na may malamig at masasamang tingin ay mahinang bamulong. Agad na napatingin ang lahat kay Zhao Fang.
Para sa Ancient Soul Hall na umatake sa mahalagang sandali na ito ay masyadong kainahinala. Napaka-normal na maghinala ng isang especially iya. Si Zhao Feng ang pinakabagong dumating, at isa rin siyang tagalabas. Natural na natural para sa kanya ang maging unang sospek. Umatras muna tayo. Lumamlam ang ekspresyon ng Grand Elder nang mawala siya sa bulwagan. Ang lahat ng iba ay mabilis na umalis. Hindi nagtagal ay natipon na ang lahat ng miyembro ng Giant God Hall. Umalis sa lugar na ito. Tinawag ng Grand Elder habang inilalabas niya ang isang malaking bakal na kuta. Ang sinaunang kuta na ito ay may mga pakpak sa paligid nito. Ito ay malinaw na isang malakihang kagamitan sa paglipad. Ilang segundo lang ay nakapasok na ang lahat sa kuta. Boom! Dumagundong ang sinaunang kuta habang lumilipad ito pataas sa langit. Sa sandaling ito ay umabot sa isang tiyak na taas, ang kuta ay dumaan sa domain at lumitaw sa dagat. Ang buong mundo ay napakaitim na parang ang apocalypse ay bumaba. Mga natitirang Giant God Race, ibigay ang Ancient God Seal at isumite. Sa gitna ng isang itim na ulap ay isang God Lord ng Ancient Soul Race, ang kanyang katawan ay translucent at ang kanyang mga facial features ay malabo. Nagsalita siya sa malamig at masamang boses. Ancient Soul Race. God Lord Gloomhaven. Galit na tumitig ang Grand Elder. Maliban sa God Lord Gloomhaven, may isa pang God Lord na hindi niya nakilala. At dahil sa dami ng mga God Lord experts na naroroon, malinaw na ang Ancient Soul Race ay pinakilos ang lahat ng puwersa nito. Hindi maganda. Nandito na ang Ancient Soul Hall. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Ancient Soul Race ay higit na nakahihigit sa Giant God Race. Bukod dito, ang Giant God Race ay gumagamit ng malakihang kagamitan sa paglipad, na nagpapabagal sa kanila ng higit pa. Naunawaan ito ng mga miyembro ng Giant God Race. Lahat, sundan mo ako para harangin ang Ancient Soul Hall para mabili natin si Lord Wuang ng pagkakataong makatakas. Sabi ng Grand Elder. Ito ang pinakamahusay na solusyon na magagamit. Agad na tumahimik ang sinaunang kuta, nabuhay man sila o namatay ay nakasalalay sa pagpiling ito. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang karamihan sa mga miyembro ay mabilis na sumang-ayon. Sina Nan Gongsheng at Xin Huang ay mga miyembro ng Giant God Hall, kaya wala silang dahilan para makatakas, ni pinili nilang tumakas. Lumapit si Zhao Feng at binigyan silang dalawa ng ilang bagay na makapagliligtas sa kanilang buhay. Wuang, magsama ka ng ilang tao at tumakas ng palihim para mabuksan mo ang treasury ng Giant God Race. Mataimtim na tinitigan ng Grand Elder si Xin Wuang. Lahat ng tao sa kuta ay nakatingin sa kanilang Hall Master. Sa sandaling ito, walang mas nabigatan pa kaysa kay Xin Wuang. Siyempre, hindi tayo lalaban hanggang kamatayan. Matapos silang pigilan ng ilang sandali, tatakas tayo ng buong lakas. Nagsimulang ipaliwanag ng Grand Elder ang kanyang plano. Sa isang tiyak na punto, huminto ang Flying Fortress ng Giant God Race. Gusto mo bang sumuko? Ngumuso ang God Lord Gloomhaven. Sa totoo lang, matagal na nilang natuklasan ang nakatagong lokasyon ng Giant God Hall. Naghintay lang sila hanggang ngayon dahil hinihintay nila ang Giant God Race na mabawi ang Ancient God Seal. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Seal ay nasa pag-aari ni Zhao Feng, at ang Spiritual Race, kung saan naninirahan si Zhao Feng, ay napakahirap pakitunguhan. Masyado mong minamaliit ang Giant God Race. Ang Grand Elder ay lumipad palabas mula sa kuta, na sumabog na may nakakatakot na presyon ng dugo. Ang nakasisilaw na puting liwanag ay sumabog palabas, na ikinalat ang kadiliman. Boom! Isang higanteng napakalaki na mahirap ilarawan ang bumungad sa ibabaw ng lupa. Nayanig at umuungol ang mundo na para bang nakararanas ng kapahamakan. Giant God Race. Mataimtim na tinitigan ng God Lord Gloomhaven ang Grand Elder. Karamihan sa mga miyembro ng Giant God Race ay may napakanipis na mga bloodline. Ang mga may makapal na linya ng dugo ay napakabihirang, ngunit ang Grand Elder ay isa sa kanila. Isang tunay na eksperto ng Giant God Race. Sa one-on-one na tunggalian, hinding-hindi siya maglalakas loob na labanan ang Grand Elder. May nakatakas mula sa kuta na iyon ngayon lang. Biglang bumulong ang ibang God Lord ng Ancient Soul Hall. Sumunod ka sa kanila. Ang God Lord Gloomhaven ay bumulong pabalik,
at ang kanyang katawan ay nawala, ilang sandali pa ay lumitaw sa harap ng Grand Elder. Huwag mo nang isipin na lampasan ako. Galit na sigaw ng Grand Elder. Ikinumpas niya ang kanyang palad, agad na nagtayo ng napakalaking pader na lupa sa likuran niya na naghati sa mundo sa dalawa. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabas ang iba pang miyembro ng Giant God Hall. Nang ihayag ng Grand Elder ang kanyang tunay na anyo, si Xin Huang ay lihim na tumakas kasama ang ilang tao. Si Zhao Feng ay nasa grupong ito. Siya ay isang tagalabas, kaya natural na hindi siya pinapayagan ng Giant God Race na manatili upang takpan ang kanilang pag-urong. Ang isang God Lord mula sa isa sa nangungunang 20 sinaunang lahi ay talagang may kakayahang sirain ang isang mundo. Sa kanyang kaliwang mata, nakikita pa rin ni Zhao Feng kung ano ang takbo ng dalawang paksayon. Ang gulat na ibinigay ng Grand Elder kay Zhao Feng ay mas malaki kaysa sa God Lord Heavenly Solitude. Maaaring sirain ng lalaking ito ang isang pangkat na 4.5 bituin sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanyang paa. King of Gods, Kabanata 1359. Bitag. Lord Huang, saan tayo pupunta? Tanong ng Ancient God Cheng Yun. Ang Grand Elder ay pumili ng 3 tao sa kabuuan upang sundin si Xin Huang. Ang Rank 8 Ancient God Sundermount, ang pinakamataas na Rank 8 Ancient God Cheng Yun, at ang huli ay ang pinakamataas na Rank 8 Ancient God Resplendence. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga Ancient God ay kailangang manatili upang pigilan ang mga puwersa mula sa Ancient Soul Hall. 3 tao ang pinakamaraming maaaring mapakilos. Umalis muna tayo dito. Saka lang natin mapahihintulutan ang ating mga kasama na umatras ng mas maaga. Bulong ni Xin Huang. Hanggat maaari silang makatakas sa mga mapanganib na pangyayari, ang mga miyembro ng Giant God Race na natitira ay maaaring gumawa ng kanilang sariling pagtakas. Kaya, kasalukuyang walang ibang layunin si Xin Huang maliban sa makalayo rito sa lalong madaling panahon. May dumarating. Biglang sabi ni Zhao Feng. Ang Ancient Soul Hall ay may maraming miyembro at napakalakas na lakas. Kahit na ginamit ng Giant God Race ang lahat ng lakas nito, hindi nito kayang pigilan ang lahat. Bukod dito, ang tunay na layunin ng Ancient Soul Hall ay ang Ancient God Seal. Natural na mag-iisip sila ng bawat paraan para malagpasan ang linya ng depensa ng Grand Elder. Ano ang sitwasyon? Direktang tanong ni Xin Huang. Ang iba sa kanila ay nagulat. Wala silang maramdaman, ngunit lubos na nagtiwala si Xin Huang kay Zhao Feng at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Isang Rank 9 Ancient God at 2 Rank 8s. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pandama upang matukoy ang antas ng paglilinang ng oposisyon. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay mabilis na pumasok sa sensory range ng iba pang grupo. Ganyan talaga. Ang Ancient God Resplendence ay may hitsura ng hindi paniniwala. Mas malakas ba ang divine sense ni Zhao Feng kaysa sa kanilang lahat? 3 tao lang. Kahit maabutin nila, walang magawa sa atin. Nakahinga ng maluwag ang Ancient God Cheng Yun. Kung ang isang malaking grupo ay humahabol sa kanila, o marahil kahit isang kalahating hakbang na God Lord o aktwal na God Lord, sila ay tunay na mapapahamak. Hindi. Baka wala silang planong makipaglaban sa atin. Biglang sabi ni Zhao Feng. Ang Ancient God Cheng Yun at ang iba ay nalito saglit, ngunit agad nilang naunawaan. Sa isang laban, hindi sila magiging kalaban natin. Ang layunin ng 3 ito ay malamang na sundan lang tayo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Resplendence. Hanggat nakakasabay ang 3, maaaring magpatuloy ang Ancient Soul Hall na magpadala ng mga reinforcement, kung saan ang grupo mula sa Giant God Race ay mahihirapang tumakas. Kalokohan, talagang gagawin nila ang ganoong bagay. Galit na galit ang Ancient God Sundermount. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay nagpanatili ng isang nakapirming distansya sa pagitan nila, ni hindi humahabol o nahuhulog. Napakahirap itapon ang grupong ito. Gayunpaman, kung tumalikod sila at sinubukang umatake, tiyak na pipiliin ng trio na ito na tumakbo, at ang grupo ng Giant God Race ay walang magagawa. Bukod dito, kung pipiliin nilang umatake at hindi mabilis na tapusin ang labanan, ang grupo ng Giant God Race ay magpapaantala lamang sa kanilang sarili, at sila ay malalagay sa mas malaking suliranin. Saglit,
Ang apat na miyembro ng Giant God Race Group at si Zhao Fang ay may malungkot na ekspresyon. May plano ako. Sa ganitong masamang pakiramdam, biglang nagsalita si Zhao Fang. Agad namang napalingon sa kanya ang ibang miyembro ng grupo. Anong plano? Agad na tanong ni Xin Wuang. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap, at kahit na siya ay walang ideya kung ano ang gagawin. Mananatili ako habang ang iba sa inyo ay unang umalis. 400,000 ang layo. Hahaha, kailangan lang natin silang sundan, at kapag dumating na ang mga reinforcement mula sa Ancient Soul Hall, maaari natin silang lipulin at sakupin muli ang Ancient God Seal. Ang nakaitim na nakasuot na elder ng Ancient Soul Race na namumuno sa grupong ito ay malamig na tumawa. Ang kanilang layunin ay ang Ancient God Seal. Sa paghahambing, ang pagpatay sa mga miyembro ng Giant God Race ay medyo hindi mahalaga. Elder, ano lang ang Ancient God Seal na taglay ng Giant God Race? Ang isipin na ang Ancient Soul Hall ay dadaan sa napakaraming problema para makuha ito. Tanong ng isang lalaking pula ang balat. Hindi siya miyembro ng Ancient Soul Race, kaya maraming bagay na hindi niya malinaw. Matagal na ang nakalipas, ang Ancient Soul Hall ay sama-samang pinamunuan ng Ancient Soul Race at ng Giant God Race. Ang dahilan kung bakit nakipagtalo ang Ancient Soul Race sa Giant God Race at inatake sila ay ang Ancient God Seal. Ngumiti ang nakaitim na matanda. Anong uri ng mga misteryo ang nilalaman ng Ancient God Seal? Ang lalaking pula ang balat ay matamang nakinig at nagpatuloy sa kanyang mga tanong. Anong uri ng mga lihim ang itinago ng Ancient God Seal na gagawin nitong magkaaway ang dalawang pangunahing lahi? Maaaring buksan ng Ancient God Seal na ito ang Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Dapat mong malaman na pinahintulutan ng Ancestral Legacy Treasury ang Giant God Race na makagawa ng dalawang God Lords sa loob lamang ng ilang libong taon. Ang mga salitang ito ay nag-iwan sa dalawang rank 8 Ancient God na lubos na nabigla. Maliban sa mga King of Gods, ang mga God Lord ay ang pinakamataas na dalubhasa ng Ancient Desolate Realm of Gods, na kumokontrol sa mismong mga puwersa ng kalikasan. Masyadong nakakatakot yan. Kailangan nating makuha. Agad na lumitaw ang avaricious na tingin sa mga mukha ng dalawang rank 8 Ancient Gods. Ito ay usap-usapan na ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay hindi lamang nagtataglay ng sikreto sa pagsulong sa God Lord. Maaaring konektado pa ito sa isa sa mga mythical race sa top 10 nanograms 10,000 ancient races. Bulong ng matanda na nakaitim ang damit. Ang nangungunang 10 sinaunang lahi. Naramdaman ng dalawa pang ancient god na nanginginig ang kanilang mga puso. Kahit na ang isang lahi na kasing lakas ng Giant God Race ay nasa ika-15 lamang na ranggo. Ang mga nasa top 10 ay halos lahat ng extinct o bawal na lahi. Ang rank 7 Light Race, rank 8 Golden Crow Race, rank 9 Destruction Dragon Race. Bawat isa sa kanila ay isang maalamat at ipinagbabawal na pag-giral, at ang kabangyaman na iyon ay talagang nakaugnay sa nangungunang 10 lahing ito. Elder, nagbago ang sitwasyon. Biglang bumagal ang lalaking pula ang balat. Ano ang nangyayari? Naiwan ang batang iyon para pigilan tayo para protektahan ang Giant God Race. Ang ibang rank 8 Ancient God ay hindi napigil ang matawa. Sa kanilang divine senses, napansin nilang si Zhao Fang lang ang biglang tumigil habang ang iba ay mabilis na lumalayo. Ang kanilang mga divine senses ay hindi nakakakita ng pagbabago sa kanilang mga enerhiya ng kaluluwa, na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang bitag. Tunay na umalis si Xin Wuang at ang iba pa. Patayin mo siya dali. Hindi tayo mawawala sa kanilang landas. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa malamig na liwanag. Swish! 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 Ilang sandali pa, gumamit silang tatlo ng instant movement para sumugod kay Zhao Fang. Zhao Fang, talagang hinahangaan ko ang iyong pakiramdam ng katwiran. Isasakripisyo mo talaga ang iyong buhay para sa Giant God Race. Gayunpaman, ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Tumahol ang nakaitim na nakadamit na elder, ang kanyang katawan ay umaalon sa malalakas na alon ng soul energy. Relax. Kapag patay ka na, sasamahan ka na nila. Ang lalaking pula ang balat ay nagbigay ng masamang tawa. Ang dalawang rank 8 at isang rank 9 ay nagplano na mabilis na lipulin si Zhao Fang. Ngunit si Zhao Fang ay nakatayo sa kinaroroonan niya, ganap na hindi nalilito.
Hahaha, wala sa inyo ang makapagsasabi na ito ay isang bitag. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. O hindi. Lumamlam ang ekspresyon ng matanda. Bagamat wala pa rin siyang napansing kakaiba, ang mga salita ni Zhao Fang ay agad na nagbigay sa kanya ng masamang pag-iisip. Siyempre, maaaring nagpaplano lang din si Zhao Fang na bumili ng oras sa mga salitang ito, kaya nagpasya siyang mas mabuting patayin muna si Zhao Fang. Soul-destroying wave. Ang matanda ay nagpalipat-lipat ng kanyang enerhiya sa kaluluwa at naghanda na magpakawala ng isang malakas na pag-atake ng kaluluwa. Labas. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang lumiko. Buzz. Swoosh. Sa harap niya, 4 na vortex ng I-intent ang lumitaw, na nagbunga ng 4 na tao. Ito ay isang spatial technique. Naintindihan naman agad ng matanda. Lumabas na si Zhao Fang ay nag-iwan ng marka sa 4 na miyembro ng Giant God Race. Habang ang 4 sa kanila ay nakatakas mula sa hanay ng Ancient Soul Hall Tri's Divine Senses, hindi pa sila tuluyang tumakas. Ngayong nandito na ang trio mula sa Ancient Soul Hall, ginamit ni Zhao Fang ang mga markang ito para ilipat ang 4 na miyembro ng Giant God Race sa kalawakan at dalhin sila rito. Ancient Soul Hall, mamatay. Agad na umalis ang Ancient God Resplendence, pinaikot ang kanyang bloodline energy habang sumusuntok siya. Bagamat hindi lumaki ang kanyang katawan, isang napakalaking multo na braso ang lumitaw sa kanyang kamao, na napuno ng napakalaking enerhiya. Giant God Finger. Inipon ni Xin Huang ang kanyang bloodline energy at ang enerhiya ng mundo at inilabas ang kanyang daliri. Ang daliri ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, at isang napakalaking at halos nasa salat na imahe ng isang daliri ang lumitaw. Pagtitipon ng Earth Intent sa paligid nito, bumaril ito pasulong na parang isang napakalaking haligi ng langit. Bago pa man bumaba ang daliring ito, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakaramdam ng matinding pressure sa kanilang mga katawan. Ang dugo sa katawan ng 2 rank 8 Ancient Gods ay nagyelo, at sila ay naging hindi na makagalaw, lalong hindi makatakas. Gulat na tinitigan ito ng nakaitim na nakasuot na elder. Ang karamihan sa mga miyembro ng Giant God Race ay hindi gaanong nakakatakot, ngunit ang mga may tunay na makapal na bloodline ay may kakilakilabot na kapangyarihang sirain ang langit. Isang halimbawa nito ay si Xin Huang. Ang matanda ay hindi man lang nang ahas na isipin ang pagtatangkang kalabanan siya. Ancient Soul Body Transfer. Ang matanda ay tumigil sa kanyang pag-atake sa kaluluwa at nagsimulang magsagawa ng isang lihim na sining. Ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay naging translucent black, na para bang siya ay ganap na nagbago sa isang kaluluwang katawan. Ang mga pamamaraan ng Ancient Soul Race ay lahat ay nauugnay sa kaluluwa. Ang mga kaluluwang katawan ay likas na immune sa maraming sugat, ngunit ang mga kaluluwa ng Ancient Soul Race ay mas mabigat sa kanilang mga aspetong nagtatanggol. Sa paggamit ng lihim na sining na ito, maaaring harangan ng isang tao ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa mga eksperto na medyo mas mataas sa antas. Boom! Bang! Crash! Dumating ang mga pag-atake ng Giant God Race. Walang iba kundi mga hanggal na clown. Malamig nang inisya ng Ancient God Cheng Yun. Sa head-on confrontation na ito, ang trio mula sa Ancient Soul Hall ay agad na nalipol. Sa sandaling ito, whoosh! Sa isang mabangis na bugzo ng hangin, isang mahinang itim na liwanag ang bumaril sa malayo. Hindi maganda. Ang rank 9 Ancient God ay gumamit ng isang lihim na sining at nagawang makatakas. Ang Ancient God Thundermount ay tumawag sa alarma. Ang isang kaluluwang katawan ay maaaring gumalaw ng maraming beses sa bilis ng isang ordinaryong Ancient God at napakahirap mahuli. Biglang, isang bolt ng I-intent ang lumipad. Crack! Ang nakaitim na nakasuot na elder, na tumakas na ng higit sa 100,000 li, ay agad na tinamaan ng Tribulation Lightning Flame. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan ng husto mula sa mga pag-atake ng Giant God Race, at ngayon ay tinamaan siya ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Fang. Matapos magpumiglas ng ilang saglit, napatay ang nakaitim na matanda. Patay. Nagulat ang Ancient God Cheng Yun. Lahat sila ay hindi maiwasang tumingin kay Zhao Fang. Natural sa kanya ang eye bloodline technique na iyon. Siya ay malinaw na fired off na eye bloodline technique halos kaagad.
Parang nahulaan na niya ang lahat at alam niya ang rutang tatahakin ng matanda para makatakas. Ang pamamaraan ng eye bloodline ay napakatumpak at agad na naalis ang mahinang kaluluwa ng nakaitim na nakasuot na elder. Tara na. Tumawag si Xin Huang. Ang bawat segundong naantala nila ay kapalit ng buhay ng iba pang miyembro ng Giant God Race. Swish. 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 Nagmamadali silang gumamit ng instant movement para tumakas. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay huminto sila upang magpahinga sa isang desyerto na lugar na may napakaliit na yuanqi. Ano ang sitwasyon? Tumingin si Xin Huang kay Zhao Fang. Wala akong nakikita. Dapat tayong maging ligtas. Sabi ni Zhao Fang. Lord Huang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Agad na nagtanong ang Ancient God Thundermount. Buksan ang Ancestral Legacy Treasury. Sasama kayong lahat sa akin. Mataimtim na sinabi ni Xin Huang. Nanginginig silang lahat. Narinig nilang lahat ang tungkol sa Ancestral Legacy Treasury na kinokontrol ng Giant God Race, ngunit hindi pa nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Kailangan nating makakuha ng malaking ani mula sa Ancestral Legacy Treasury para matulungan nating bumangon muli ang Giant God Race. Hinampas ng Ancient God Cheng Yun ang kanyang dibdib habang sinabi ang mga salitang iyon. Ang grupo ay naglakbay ng malalim sa ilalim ng lupa at naglatag ng isang hanay ng pagtatago. Swish! Kinuha ni Xin Huang ang Ancient God Seal at naghanda upang buksan ang Ancestral Legacy Treasury.